Hi Beb, this is Ivy and welcome to my channel. For today's video, I'm gonna show you kung paano mag-apply ng SSS Calamity Loan online using my .sss account. If you are interested na malaman kung paano ito gawin, please keep watching until the end of this video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I invite you to please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video gaya nito. Without any further ado, let's get started. Now, let's do the loan application online. All you have to do is magpunta sa SSS website and click Login. Next, just enter your credentials login and click Sign In. At syempre dahil may added security measures ang SSS website, hahanapan kayo ng OTP or TOTP bago mabuksan ang inyong portal. Then, click Get PIN. Take note lang Beb, kung ano po yung registered mobile number nyo sa SSS records, yun po yung makaka-receive ng OTP. If ever naman po na may bago na kayong mobile number or wala kang natatanggap na OTP, ay magpa-update po muna kayo sa SSS ng mobile number. Para sa updated registered mobile number ka na po makakatanggap ng OTP. Once na naka-receive na kayo ng OTP gaya nito, i-input sa SSS portal, then click Login. Once na nasa dashboard na kayo ng my.sss account, proceed po tayo sa Loans tab at iselect ang Calamity Loan. Now, madadirect kayo sa Calamity Loan application. Ito naman po yung mga requirements para maka-avail ng Calamity Loan. Next, dito po makikita sa inquiry kung may active loan ka or fully paid na. Kung never pa po kayong nakapag-Calamity Loan, no details po yung makikita nyo dito. Kung sakali naman na nagahang ang SSS website, huwag po kayong mag-alala dahil common na issue po ito ng SSS lalo na kapag maraming sabay-sabay ang nag-a-access. If ever po na error page, i-refresh mo na lang po yung website. Next, para naman po makapag-loan, proceed po tayo sa lower page ng website. Kapag employed ka, makikita mo yung employer's detail, gaya ng employer's name, employer ID number, at employer address. Dahil sa kanila po ipapadala ng SSS ang inyong loan application to certify ng employer. Para naman po sa mga unemployed, almost same lang naman din po yung procedure. Next, dito po sa typhoon or calamity, piliin lang po sa drop-down menu kung ano po yung name ng typhoon that day na dahilan ng under state of calamity sa area nyo. Sa loanable amount, pwede kang mamili kung magkano lang ang gusto mong i-loan hanggang sa maximum average na allowable sa iyo up to 20,000. In this video, ang maximum na pwedeng ma-loan ay 20,000. Pwede mong i-loan kahit less than 20k. Next, dito naman sa disbursement bank, automatic pong madidetect ng system kung ano yung approved DAEM mo, gaya nitong Union Bank. After that, click Next. Then, may magpa-pop up na undertaking for calamity loan. Basahin lang po yung details. After that, tick box sa I confirm or agree sa undertaking. And click OK to proceed. Next, ito na po ang downloadable na disclosure statement on loan. Pwede po itong i-print para may guide tayo kung kailan ang start ng amortization at kung magkano ang monthly amortization. Mas okay din po na bigyan mo ng copy ang inyong employer para mag-guide sila sa amortization mo. After reviewing sa disclosure statement on loan, tick box to agree sa disclosure. And click Next. Okay, sa step 3, review the details. Sa 20,000 na loanable amount, ibabawas na ang service fee na 1% of the loan amount at ibabawas na rin po dito yung advance interest. Kaya naman ang makukuha na lang ay 19,627.40. Yan po yung amount na papasok sa active DAEM.
Kung may balanse ka po sa dati mong calamity loan, ibabawas na din po kung sakaling meron lang. Take note lang, Beb, kung sakaling meron ka namang existing salary loan, huwag po kayong mag-alala dahil hindi po ibabawas ang balanse ng inyong salary loan sa makukuha mong calamity loan. Next, review the remaining details. Dito naman po makikita kung saang bank account makikredit ang loan. Then, read carefully sa certification, agreement, and promissory note. After that, tick box to confirm and click submit. Another prompt message. After reading, tick box to confirm and click confirm. You have successfully submitted your calamity loan application to SSS. And click done. Kapag ganito na po ang application notification sa page nyo, ibig sabihin na process na po ang calamity loan nyo, kaya with pending loan application na. At waiting for employer certification na po ito para ma-process. Para sa mga employee na nag-file ng loan application, please inform your employer para ma-certify agad nila yung loan application nyo. Mostly nag-i-email naman po yung SSS sa employer na request for employer certification of employee's calamity loan application within certain working days from the date it was filed by your employee. Kung hindi naman po nakareceive ang employer ng email, at least nagsabi ka ng maaga para ma-check agad nila ito sa kanilang employer's account. Kapag hindi po kasi ito na-certify agad, mare-reject po yung loan application nyo. Kung sakali naman na nag-expired na yung for certification, pwede naman po mag-refile ulit ang employee. Para naman sa mga unemployed, after application po ng calamity loan, madadirect na po ito sa SSS para ma-process po yung inyong calamity loan application. Now, let's do the certification of calamity loan application online. Beb, ito naman po ay para sa employer's guide. Just enter the employer's credential login. Take note lang po na ang may mga access lang po sa employer's account ay authorized user ng company. Then, click sign in. At syempre dahil may security measures ang SSS, pati po yung mga employer's account ay hinahanapan din po ng TOTP bago mabuksan ang kanilang portal. Kung nakaset up na po ito, i-click lang po yung get PIN. Then, i-open ang Google Authenticator nyo kung saan ito naka-download. Ilagay lang po yung 6-digit TOTP na makikita sa Authenticator app nyo. And click Login. Once na nasa dashboard na po kayo ng My.SSS account, makikita nyo po sa certification of loan, claim, benefit, kung may for certification gaya nito. As you can see here, may 1 na nakalagay sa calamity loan. Ibig sabihin, may isang employee na nag-process ng loan application. So, i-click lang po natin ito. Then, madadirect tayo sa certification of loan. Dito natin makikita yung listing ng employee na nag-apply ng loan. Now, double-check the details kung siya nga ba ay existing employee nyo. If yes, i-tick lang po yung box to certify. Kapag not certify po yung pinili nyo, mare-reject po yung loan application ng employee. Next, read the responsibilities of the employer. After reading, tick box to confirm and click submit. There you go! The applicant for certification has been processed. So, ganun lang po kadali mag-certify ng loan application ang mga employer. Once na na-approve naman po ni SSS ang loan application ng member, makaka-receive po ang employer ng email na gaya nito. Naka-indicate na po yung loan type, loan amount, monthly amortization, at kung kailan mag-start ang payment. Usually, it will take 5 to 7 working days or more from the date of approval ng SSS bago makredit ang loan sa disbursement account. So, I think that's it for this video. I hope na nakatulong sa inyo at thank you so much sa wala niyong sawang pagsubaybay sa mga video ko. Thank you and God bless everyone. Follow for more!